Kung dalo gyud. Bisan pa og daghan ang anaa kaniya. Ug mingon ako, it is not a matter of what we have. It is a matter of attitude. Ang atong mga pagbasa karon in the first reading, Propeta Eliseo, nagsalig siya nga dili gyud makulang kay hatagan gyud kita sa Dios. And he started to distribute the food. O kini wala nagmakulang. O kini usab sa to ebanghelyo karon mao ang nahitabo. Nga daw nabalaka sila kung asa may ipakaon ining daghang mga tao. Kaya nga to ebanghelyo karon taken from the Gospel of John chapter 6 verse 1 to 15, it is all about the multiplication of loaves. And I will try to connect the multiplication of loaves to the celebration today. Nga mao ang Field Mission Sunday ug ang Grandparents Sunday and the elderly. Diha sa mga interpretations, there are actually two interpretations of our gospel reading today. The Catholic interpretation and the Protestant scholars' interpretation. On our side, on the Catholic interpretation, they interpreted that there is no doubt on the multiplication of loaves. Nga gihimo ni Jesus. Kay siya, diha kaniya, there is abundance. Kay siya man ang Dios nga nagpakatao. Mupahunong sa tubig, sa storm. Mupatindog sa bakol. Even pagpabalik sa kinabuhi sa namatay. So having those as backgrounds, there is no doubt on the multiplication of loaves. On the interpretation of the Protestant scholars, ingon nila, it is of the people's sharing, their attitude. They started to share. Sa dihang gitandog sila ni Jesus. Ning pipila lang kapan, o iyang gipasalamatan ng Dios, and he started to break the bread and started to distribute. Natandog ang ilang kaugalingon, and they started to open what they have. O sa ilang pagpanghatag, daghan pa ang sobra. And if we are going to put everything as a right interpretations, could be from the Protestant scholars and the Catholic scholars, then dunay kamatuuran ni ana. We recognize the presence and the power and the abundance of Jesus. And we do recognize also nga ang mga tao gitandog ni Jesus. Busa atong tan-awon diha sa atong kaugalingon karon. Kuno sa man ang ania kanato, naaba kita di anang pangunahuna nga miingon, kun ako pala'y milyonaryo, dili gyud nako ihikaw. Hatagan gyud nako ang tanan nga galakaw-lakaw, wa gyud makalilimos. Hatagan gyud nako ang tanan nga nagkinahanglan og daghan pagyud ko kaayong kwarta. Bakak kana kay kun dalo ta sa jutay nga niya karon kanato, mas mudalo kita kung daghan pa. Because it's not a matter of what we have, it is a matter of attitude. And that attitude today must be addressed. Atong gipangayo sa Ginoo nga bag-uhon ang atong attitude diha sa atong pagkamanggihatagon unsay ania kanato ngadto sa uban. And I am not only referring to financial mga supports, kundi ang atong time. If I'm going to connect to our elderly, sa atong mga lulo ug lula nga mga tiguang, you young people who are here, we young people who are inside this church, mihatag batag panahon o pulan ta kay punay nagbalik-balik sa dihang sigig balik-balik sa maorang pangutana. Pulan tag spending time with this elderly. Don't you remember when we were very young and even infant? We keep on asking our parents, kulit ta kaayo, pero naa gihapoy sigig pangutana, balik-balikon gyapon nila until we learn. Nganong karon dili naman ta mohatag kay panahon sa mga tiguang. Nganong dili man ta mohatag og pagtagad ngadto kanila. Subo kayo diha sa Facebook, it may be not true, content lang siguro,
pero dunay realidad nga nahitabo ni ana nga mga tiguwang gidaog-daog na. And it is in Sirach. Ikaw anak nga kusgan pa karon. Ayaw daog-daoga ang imong mga ginikanan nga tiguwang na, gasali ka kay tiguwang na sila, nya ikaw mayong panglawas kay moabot ang panahon nga unsay imong gibuhat karon kanila, buhaton usab sa imong mga anak nganha kanimo. Kung natimanon ninyo ang inyong mga ginikanan, mapasaylo kamo sa inyong mga sala. Sirach. Kisa may walay sala na kinahanglan pasayloon, then attend your elderly grandparents. Kay kini mao man ang paghatag sa atong panahon ngadto kanila. Ubisan pa sa mga tiguwang nga nasa atong palibot karon. And the Field Mission Sunday, kita usab nga gigasahan nga nakadawas sa pagtuo, miabri sa atong kaugalingon ug nahimog nagmisyonero sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ug mihatag sila silang kaugalingon. It is by giving nga kita sa nahimong tulay nga ang Dios maabot ang iyang gugmaw kaluoy ngadto sa uban. Dili na ta maghulat unsay daghan pang maabot sa atong kinabuhi. We have to change our attitude for us to be contented of what we have. Because if we are not contented of what we have, we cannot even recognize His presence. That everything that we have comes from God. Ug mao kana iyang gipasalamatan, our model. Unsa man ang ania kanato magpasalamat sa Ginoo. Then He started to break the bread, an act of sharing of what we have, and distributed. Ug diha dunay sobra pa. Ayaw paghulat ug unsay anaa kanimo nga daghang moabot kun dili usbon ang atong attitude tungod kay matud pa walay dato nga wa na kinahanglan ug walay pobre usab nga walay ikahatag. Don't wait to have millions. Start with what you have right now, because generosity, no matter what, kung attitude na siya, mahimo kita manggihatagon tungod kay it is not a matter of what we have. It is a matter of attitude. Kung dalo ka, kita, karon palangdaan, nga jutay pa, mudalo pagyud kita, kung daghan pa. Because generosity, dili mo matter, unsay anaa kanimo, kundi unsay anaa sa atong kahiladman, the attitude. Palihog sa pagtindog.